Mayor Vico Soto pinaramdam ang pangil sa lungsod ng Pasig. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto nyo po ng gantong content mga kaparokya ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng mga uploaded video natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa lahat ng mga subscribers po natin, mga viewers and of course yung mga iniidolo po nating mga OFW na tunay na bagong bayani ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, our topic for today is about the peace and order sa lungsod po ng Pasig. Maiba naman po tayo ng ating topic mga kaparokya. Lumihis po muna tayo sa controversial na pinag-uusapan sa ating bansa. Yung anomalous flood control with the contractors and the Discayas spouses. Ito naman ay about po sa kapayapaan at katahimikan naman ng lungsod Pasig. So yun nga po mga kaparokya, tila pinaramdam at pinapakita na po ni Mayor Vico Soto at ng pamahalaang lungsod ang pangil at bangis nito pagdating sa security and safety ng lungsod Pasig. Mapapasana all ka na lang talaga mga kaparokya. Sana ganito din sa lungsod po namin dito sa Quezon or sa Quezon City or sabihin na po natin sa buong bansa. Anyway, yun na nga po mga parokya, nagsagawa po ng Oplan Galugad ang kapulisan sa lungsod ng Pasig. Partikular nga po sa pinakamalaking barangay ng lungsod. Ito po yung barangay Pinagbuhatan. Kung hindi po ako nagkakamali, dito po base ang pinakamatandang simbahan ng Pasig na Immaculate Conception Cathedral of Pasig, kung hindi po nagkakamali. Anyway, bago tayo magbigay ng reaction patungkol nga po dito, ay panoorin po muna natin ito mga kaparokya. Ate, wala sinasabi sa batas na pag may birthday ko bibigyan. Oo. Sir, paano kapag hindi naman minor? Pagka minor, siyempre, magulang ang titikitan. Pagka lang hindi minor, siyempre, ganun tikitan kayo. Eh, sa inyo ha, drink niya lang mag-try. Likewise, ikaw na, kumad ka. Oh, ikaw na, hindi ha. Magbigay kayo ng ID nyo para sa pagkakakilanlan. Sino ba natikitan kahit ng ano ito, Obia? Natikitan ang first time. Sigurado. Pero database na mahalaman. Kaya huwag kayo magsinungaling ha. Yung wala ka hindi kaya makita, siguro din itong pangalan nyo kasi pag napatulang ng background ng paying pangalan ha. Papakailan ko lang payment ko pay. Kung sinigil kayo sa inyo, magkawin ng paying pangalan ha. Lalo ba? Ha? Ibang araw na parang sila ito na binibigay ha. Kasi ron tayo, sabi tayo. Ikaw, ibang natin na ito, wala kang ginawa ito. Walang lusot ang mga residente ng Barangay Pinagbuhatan, ang pinakamalaking barangay sa Pasig, matapos magsagawa ng sunod-sunod na patrolya ng bayan ang Pasig City Police Station katuwang ang Barangay Security Force. Nagsimula ang operasyon noong September 22 hanggang 24 kung saan mahigit 50 violation receipts o OVR ang na-issue. Pinasok ng mas malaking puwersa ang iba't ibang kalsada ng Pinagbuhatan. Pinangunahan ito ni Police Major Emil Garcia kasama ang ilan pang miyembro ng kapulisan at ang BSF. Layunin ng operasyon ang mahigpit na pagpapatupad ng mga city ordinances tulad ng anti-smoking ordinance o pagbabawal ng paninigarilyo sa pampublikong lugar, liquor ban sa public places, curfew ordinance para sa mga minors, anti-littering ordinance at ang decency ordinance o pagbabawal sa paglalakad ng half-naked sa pampublikong lugar. Violation yung mga drinking ng public place ha. Naisa na mga ordinance violation receipt. Obia. Ayun na lang, hindi pa. Obia, ordinance violation. Ikaw. O, pag inuman ha, pwedeng mag-travel ng cellular or community service kasi kung bakit na 500 sa City Hall. Ha? Maglabas kayo ng ID nyo para sa pagkakakilanlan. Para yung pag-organize lang.
puntahan nyo sa Princeton, sa Centro Office. Ano ba mga kasama? Violation nyo half ticket, nakaubad. Nais mo na kayo ng ordinance violation receipt? Ikaw. Pag first time pwede mo lang na seminar or service Kasi yung babayaran dito mas 100. Pag tumawag lang 300 maglabas ngayon ang niya para sa pag-aaral ng lala. At binibigyan ng 5 araw na palong sa dito 5 working days. Puntahan nyo sa Centro, sa Princeton. Malinaw ba? Yes, hindi mo nyo. Oo, na public place. Nais mo na kayo ng ordinance violation. Wala rin namang pag-engineering yan, seminar. Magbigay kayo ng ID nyo para sa pag-aaral na yan. Kaya ito kayo. Chris, tingin na itong pangalan nyo kasi pagkakapunta na ang gumagamit ng pwedeng pangalan na pwede kang file ng criminal complaint. Magpunta ko bro, ganda mong tingin ka. Pwede kang file ng criminal complaint na using 50 state. Ibig sabihin paggamit ng pwedeng pangalan. Tingnan nyo na ito. Tingnan nyo na para maayos na pera mo. May mga umalma, may mga kumestyon, ngunit hindi pa rin nakalusot. Bilang resulta, lahat ay binigyan ng OVR at pinaalalahanan ukol sa kanilang paglabag. Natapos ang operasyon ng walang naitalang untoward incident at iginiit ni Garcia na magpapatuloy ang patrolya ng bayan upang tiyakin ang kaayusan at kaligtasan lalo na sa pinagbuhatan na pinakamalaking barangay sa Pasig at kanyang nasasakupan. So yun nga po mga kaparokya, para po sa akin ay ganyan po dapat, hindi lang po sa lungsod po ng Pasig, kundi sa buong bansa. Alam naman po natin mga kaparokya na sobrang delikado na po ng panahon ngayon, lalo na pag hating gabi. Kumbaga hindi na po talaga safe ang maglalakad ng gabi. Kaya maganda yung pagpapatupad na ito ng lungsod po ng Pasig na paggalugad po sa bawat barangay nito, sa bawat iskinita ng bawat barangay ng nasabing lungsod. Sana nga po mga kaparokya, sa buong bansa po ito ipatupad. Kumbaga mga kaparokya, curfew lang po para sa mga minors kasi mga kaparokya, ang dami na pong nalilihis na landas na mga kabataan ngayon. Mga matitigas na po ang ulo. Siguro mga kaparokya, isa na rin po sa dahilan ay wala pong paghihigpit pagdating po sa labas. Kaya tama po para sa akin yung curfew na hanggang 10 p.m. or alas 10 ng gabi para sa mga kabataan or minors. Kumbaga para din naman po sa safety and security ng mga anak nito ang gagawin ng pamahalaang lungsod. Panatag pa ang isip ng mga magulang kung ganyan. Ang maganda pa dito sa ordinance ay hindi ka na pwedeng maglakad ng half naked or nakahubad pang itaas. Yung wala ka pong shirt na suot. Bawal na din po yung magyosi, tumambay at mag-inuman sa pampublikong lugar. Pag ganyan, natuturuan din po ng pamahalaan ang kanyang mga mamamayan or yung constituent na maging disiplinado. Curfew for the minor unless kung may importante pong lakad. Ang importante ay magpakita po ng ID or papakilanlan. Like example mga kaparokya, basta related sa school, sa church, or something important. Nga lang, sana hindi maabuso ng mga kapulisan or otoridad. Kaya maganda na may kasama talagang mga vlogger para ma-monitor din ang nangyayari. At dito malalaman din na nagtatrabaho talaga ang mga police officers. Hindi yung tipong tutulog-tulog sa oras po ng duty. So ayon sa ulat mga kaparokya, more than 50 violators ang nahuli at sa pagkakaintindi ko, even without their knowledge or kahit hindi po nila alam or hindi po sila naabisuhan, ay hinuli pa rin po sila. So yun po mga parokya, kailangan din po kasi ng respeto. Kumbaga, respetohin ang city ordinance. Ordinance kasi yan mga kaparokya, kaya dapat maging aware din po ang mamayang lungsod. Anyway, para sa akin, okay na okay to approve po ito talaga para sa akin. Maganda to dahil para sa ikabubuti naman po ng mga Pasigueño ang ganyang ordinance. Kumbaga, sa mga magulang, panatag sila na hindi nalalabas ang mga anak nila ng 10 oras ng gabi. Kailangan din lagyan ng pangil ni Mayor Vico Soto ang gobyerno nito. Though wala naman tayong nababalitang nagkaroon ng malaking skandal sa security ng lungsod. Mga krimen na may tuturing mga kaparokya. Kailangan ng peace and order pero mainam pa din to mga kaparokya. Sana nga dito din sa lungsod namin, sa lungsod po ng Quezon, maraming pag-gala-gala ng mga minor de edad kapag 10 oras na po ng gabi. Kaya nakakabilib yung gantong ordinansang ipinatupad
ng lungsod ng Pasig. Patunay lang po ito mga parokya na talagang may malasakit ang butihing mayor at ang pamahalaang lungsod ng Pasig sa mga mamamayan nito, sa mga constituent nito, dahil isa po sa patunay na hindi po nito pinababayaan ang kanyang mga nasasakupan. Tahimik lang si Mayor Vico Soto pero may pangil pala mga kaparokya. Kumbaga, hindi basta-basta. Kung titignan po natin ang credentials ni Mayor Vico Soto pagdating sa peace and order. Talagang pinapakita nito ang kanyang pagmamahal sa lungsod po ng Pasig. Kaya para sa akin mga kaparokya ay sobrang okay ito, wag lamang pong maabuso ng mga otoridad. Kaya again, para sa akin ay maganda po na may kasamang vlogger ang mga kapulisan para ma-monitor po ang mga nangyayari sa nasabing lungsod. Sobrang kabilib-bilib po talaga si Mayor Vico Soto. At kung maging presidente si Mayor Vico Soto at ganyan ang gagawin niya, naku, magkakaroon po ng kapayapaan ang ating bansa. Kaya para sa akin mga parokya, ingatan po natin si Mayor Vico Soto. Protektahan po natin ang ating butihing mayor. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.